Sabi ng Biblia, ang uod hindi mamamatay. Kahit napatayin, may uod na, may apoy pa. Tapos ang sabi ng Biblia, ang apoy ay ang impyerno, lugar ng kadiliman. Paano mangyari, pastor, na may apoy pero madilim? Alam niyo ba ang pinakamalakas na apoy? Yung hindi mo na makikita, halos invisible na. Di ba yung pamputol ng bakal? Pamputol ng bakal, asetilin. Hindi mapuputol yung bakal kung ang buga ng apoy, ang buga ng apoy ay kulay orange, yung sobrang laki. Hindi yan mapuputol. Tama? Iitim lang yan. Pero kung yan ay palalakasin nila, meron silang i-adjust, tapos yung malaking apoy biglang liliit. Tapos ang maririnig mo na lang ay diba? Tama? Liliit yung apoy, tapos halos wala ka nang makita. Pero pag iganon mo sa bakal, gugulat ka yung bakal, mapuputol na. Bakit? Sobrang lakas na ng apoy. Diba? Higit pa dyan ang impyerno. Pero hindi ka masusunog doon. Bakit? Hindi ka, parurusahan ka lang. Kaya yung mga tao na ayaw makinig ng salita ng Diyos, baliwala lang ang Diyos, darating din ang araw, maniniwala ka sa Diyos. Pero nakakalungkot, maniniwala ang tao na sa impyerno na, nawala ng pag-asa. Maraming tao ayaw sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, sige, iwasan mo ang Panginoon ngayon, darating ang araw, sa Panginoon ka pa rin haharap. At magmamakaawa ka na hindi ka nakaawaan. Ang awa ng Diyos dito lang. Hell is what? Actual place. Totoong lugar. Dito biro-biro. Hell is an awful place. Kakilakilabot na lugar. Pero itong kagandahan, hell is an avoidable place. Pwede palang maiwasan. Avoidable place. Sipin mo sabi ng binasa nyo kanina, ang tao, minahal ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak. Kundi ano? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse number 18, ang taong sumampalataya sa anak ng Diyos ay hindi mapahamak. Hindi mapapahamak. Pero ang taong hindi sumampalataya sa anak ng Diyos ay mapapahamak. Sabi nga, napahamak na. Condemned already. Pero kung ang tao ay tatanggap kay Kristo, yung kapahamakan na yan, yung mapupunta sa impyerno, pwedeng mabago yan. Kaya ang impyerno, avoidable place pala yan. Pwede palang maiwasan yan. Paano makaiwasan yung impyerno? Magpakabait ako. Mula ngayon, magpakabait ako. Hindi ko yan. Magmembro ako sa isang relihiyon at maging relihiyoso. Hindi rin yan ang daan para ma-avoid mo yung impyerno. Ano lang, isa lang talaga. Sabi mismo ng tagapagligtas. Sabi ni Jesucristo, Jesus Christ, sabi niya sa John 14 verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sino yung daan patungo sa langit? Si Jesucristo. Siya ang daan, wala nang ibang daan. Papunta dito sa Balayang Tarlac, ang daming daan eh. Pwede kang mag-NLEX, TIPLEX. Pwede ka rin mag-Vibaisiha. No? Maraming option, pero ang pagpunta sa langit, hindi po ganun. Punta tayong langit, sige, mag-NLEX tayo. Sige, dito tayo sa ano? Dito kami dadan, kita na lang ito. Hindi. Kaya nga, merong lagi sinasabi ang tao, kahit na ano, isa lang naman ang Diyos natin, pare-parehas lang tayo. Hindi po totoo yan. Tama? Kasi ang Diyos ng Biblia, yan ang totoong Diyos. Na siya ay makakamtan lamang, mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng isang daan. Sino yung nag-iisang daan? Si Jesucristo. Kaya sa aming mga bisita, kung nais mo na maiwasan mo yung lugar na yan, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Roma 19, kung ipapahayag mo sa iyong mga labi ang Panginoong Jesus at manampalataya ka sa iyong buong puso,
na siya ay muling binuhay mula sa mga patay, maliligtas ka. Amen. Sapagkat sa puso ay sumasampalataya ang tao sa kanyang ikaliligtas. Kaya sa atin naman na mga ligtas na, ha? Sa atin na mga ligtas na, ang una mo talagang ipanalangin family mo. Kung ikaw pa lang yung ligtas sa pamilya mo, tingnan mo. Kung ikaw anak, tingnan mo si papa mo, si mama mo, baka may ate, may kuya ka. Panalangin mo sila sa Panginoon. Pakitaan mo ng magandang patutuo. Kung dati hindi ka marunong sumunod, dapat masunurin ka na. Dati palasagot ka, huwag ka nang sumagot-sagot. Dati tamad ka, ngayon, dapat magsipag ka na. Para makita ng mga mahal mo sa buhay, nagbago tong anak ko ah. Galing nga, paano kaya? Eh, kasi nga, nag-church pala, kaya pala natuturuan ng salita ng Diyos. No? Sunod, family, friends. Salamat sa iyo, nagdala ka ng friends. Sino pa yung mga nadala ng kaibigan? Ikaw? Bisita ka? Nagdala ka ng kaibigan? At dinala ka ng friend. Sino yung friend mo? Wow, ikaw din. Dinala din. Very good. O, alam mo na ang dahilan bakit kanya dinala. Ha? Kasi ayaw niya, kayong dalawa, mapunta sa impyerno. Di ba? Yan ang mga totoong kaibigan. May mga kaibigan ngayon na saan ka dadalhin? Alam niyo ba, Day, kung bakit ako natuto magsigarilyo, minom? Alam niyo kung bakit? Dahil sa kaibigan. Bakit ako natutong mag-baili-baili? Alam niyo ba yung baili? May baili ba dito? May baili dito? Yung sayawan ba? Alam niyo kung anong dahilan? Dahil din sa kaibigan. Muntik na ako mapatay, nakailag na ako sa saksak, dahil din sa kaibigan. Pero kaganda kapag yung kaibigan mo, dadaling ka sa Panginoon, ano? No? Pangit yung kaibigan mo, dadaling ka, sama ka, saan tayo? Magti-tiktok tayo, magdi-video-video tayo. Walang kwenta. Pero yung dadaling ka sa ano, sa church, sabihin nyo lang, saan mo kami dadaling sa church? Ba't ganito ang church nyo? Ang church kasi hindi building. Ang church sa inyo, mga taong naligtas at nabautismuhan. At yan sila'y nagsasama-sama, nagpupuri. At higit sa lahat, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan yung church. Pero ang church na, karamihan kasi pag church, building eh. Bakit? Hindi porket maganda ang building ay totoo na yan. Ha? Maganda nga ang building, pero ang turo naman ay wala. So, okay naman mag-inom. Okay lang yan, basta ilagay lang sa tiyan. Ilagay nga sa tiyan, pero ang tama saan? Sa utak. Pero dito, ang turo, nasa Bible. Masakit nga lang, pero ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Ba? Kaya kayong mga ligtas na, ikaw, nadala ka ang kaibigan mo? Kasi nagdala, di ba? O, kita mo, mga mahal mo sa buhay. Nadala mo na? Very good. Mga kaibigan, dalhin nyo ha? Ikaw ano, Andre, sino nagdala sa'yo dito? Sino? Very good. Ano? Isipin mo yung anak ng ano, nagdala. Tapos ikaw nagdala. Alam mo kung bakit kanya dinala? Ha? Dahil ayaw niya na ikaw mapunta sa impyerno. Yan ang taong concern. Ikaw, sino nagdala sa'yo dito? You know? Mga kaibigan mo. Ikaw lang ba sa pamilya mo ang lilingkod sa Panginoon? Nandiyan kay mama mo, very good. Kaya lahat ng kaibigan mo, dali mo sa Panginoon, ha? Hindi madali magdala kasi minsan, butsain tayo, lulukoy, pero okay lang yan. Okay lang yan. Nung sumunod sa Panginoon, tinawag nga akong buang eh. Samantalang noon, palahubog, lasinggero, walang tumatawag na buang. Di ba? Ang buang na tao, yung hindi sumusunod sa Diyos, yung totoong buang. Amen. Okay? Kaya tayo ngayon mananalangin sa mga bisita na nais tumanggap sa Panginoon, tanggapin niyo ang Panginoon.
Sa mga ligtas na, manalangin pa tayo, Lord, tulungan niyo po ako na yung mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, ay madala ko po sa inyo. Kasi ayaw ko sila, Panginoon, na sila ay pupunta sa lugar na impyerno, na kung saan, totoong lugar pala yan. Yan pala'y kahindik-hindik at kakilakilabot na lugar. Meron palang apoy at uod na hindi namamatay. Okay? So tayong lahat ay pumikit, yuko ang mga ulo, pikit mga mata, manalangin tayo. Kung nais yung tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sundan niyo ako sa panalangin. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat sa inyong banal na salita. Pinakita niyo sa amin, Panginoon, kung gaano kahalaga ang magdaig ng kaluluwa. Sapagkat ang tao pala na hindi ligtas, ito'y taong ligaw, naglalakbay sa mundong ito na hindi alam kung saan tutungo. Pero ang nakakalungkot, ayon sa inyong salita, ang dulo ng taong naglalakbay na hindi alam kung saan pupunta, ang dulo ay impyerno. Kaya Panginoon, sa oras na ito, mangusap kayo, dalangin ko ang mga bisita na sila magsitanggap sa Panginoong Hesus at sa mga ligtas na magsipag pa na ibahagi po ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus para sa kaligtasan nila. Habang lahat nakapikit na kayo po, sino sa inyo ang nananalangin ng ganito? Panginoon, bilang ligtas, tulungan niyo po ako na akin pong madala, maturuan yung mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko. Kung yan ang panalangin mo, God will bless you. Napakasarap sa pakiramdam na hindi lamang ikaw ang nakakaalam ng kaligtasan, kundi pati rin mahal mo sa buhay. Meron bang nananalangin, Panginoon, gamitin niyo po ako na yung mga mahal ko sa buhay ay maturuan ko rin ng salita. Maligtas din sila. Meron bang nananalangin ng ganyan? Pakitaas mo kanang kamay mo. Yan ang prayers mo. Amen. Praise the Lord. Huwag po kayong magbahagi, huwag mahiyang magbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ang Ebanghelyo ni Kristo, yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ngayon, kung yan ang prayers mo, napakaganda. Ngayon naman, sa bisita natin, alam mo, alam mo sa sarili mo, no? Magpakatotoo tayo. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Pero sa oras na ito, gusto mong matiyak. At matitiyak mo lamang yan kung ikaw ay tatanggap sa Panginoong Jesucristo sa iyong buong puso na iyong sariling tagapagligtas. Sino sa inyong nananalangin, Panginoon, gusto ko pong maligtas, gusto ko po na maiwasan ang impyerno, gusto ko po sa langit pupunta. Pakitaas ang kamay. Oh, marami. Praise the Lord. Sige, taas ang kamay. Gusto ko pong maligtas. Sige, gusto ko maligtas. Taas kamay, sige. Sige, tayo kayong lahat, yung mga nagtaas ng kamay, manalangin tayo. Mga gustong tumanggap sa Panginoon, no? Isipin nyo, yung simpleng desisyon na yan, kung totoo yan, sabi ng Bible, may iiwasan mo na ang impyerno. Kaya manalangin tayo. Sumunod kayo sa akin, panalangin. Kung anong sasabihin ko, babanggitin ko, sambitin nyo rin at isa puso nyo ang panalangin na ito. Mag-pray tayo. Huwag mag-ingay, mag-pray tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito na akin pong nalaman ang simpleng paraan ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa buong puso ko na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung totoong tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, no, tayo ay meron ng regalong natanggap. Ano yung regalo na yon? Buhay na walang hanggan. Pero natanggap na natin, pero hindi pa natin magagamit. Gusto niyo na bang magamit? Kasi ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, pag nawala tayo sa mundong ito, sa langit na tayo pupunta. Gusto niyo na ba? Siyempre hindi pa, di ba?
Bakit? Gusto pa nating mabahagian yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakatiyak ng langit. Amen? Kaya sa mga miyembro dito, ako natutuwa sa inyo. Pasok namin kanina, maraming bagong mukha. Tuloy lang kayo. Ha? Magpagamit kayo sa Panginoon. Kasi pag hindi kayo magpapagamit sa Diyos, sa Panginoon, Diablo gagamit sa inyo. Ay yung mga naimbitahan na mga kaibigan, tuloy kayo. Ang gagawin nyo, mag-invite pa kayo. Ha? Isipin nyo ha, maraming mga tao na hindi pupunta sa sa langit dahil sa relihiyon. I-share nyo lang ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang salita na ipahayag. Lord, pagpalain niyo po ang mga nagpahayag ng kanila pong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Lord, patuloy niyo pong pagpalain, palaguin ang mga kapatiran dito sa pangunguna ni Pastor Jake, Panginoon. Salamat sa inyo. Pagpalain niyo po ang itinang programa sa hapong ito. Lahat ng ito'y dalangin namin hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen. God bless you. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat po sa mensahe, Pastor. Salamat sa may mga bisita at sa inyo pong pagtanggap sa Panginoon. Amen? So, salamat din sa mensahe na